This is it, Politics. Latest bihis ng showbiz. Bira! Oh my God! Maghahatid sa atin ng balita. Kasama sina Jobert at Derek Chan. Ang mga kasama natin sa Oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Gusto ko lang maano ko sa kanya that irespeto mo yung programa namin. Oras na ang opinyon, talakayan at diskusyon. Yes! Yay! Happy New Year! Grabe! Okay guys eto na, disclaimer lang. Nag-tape kami for the New Year. Kasi, hindi totoo. Nakakainis ka. Nag-tape po kami kasi syempre namin busy rin kayo sa inyong mga pamilya. Kaya kami rin, syempre may pamilya rin kami. Pero we talk about parang andito lang tayo. So, meaning, yung mga comments nyo, we may not be able to read our comments now, pero we will get back to you sa sunod na episode natin. That's this coming Friday. Habang kami ay nasa Dreamwave Hotel sa Mindoro, sa Puerto Galera. Kasi tomorrow pupunta kami doon sa Dreamwave, courtesy of my friend Alex Cruz, yung may-ari ng Centro Malls. May mga That's friends ako exciting, mayaman. of course. Kaya tara na. Pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Talakayan at With diskusyon. my nanay na pareho kaming nakaputi dahil clean slate ang start ng year ng 2025 at magiging tama ang lahat, and we are manifesting for a lot of blessings that are about to come ngayong taon na to. Yeah. Ang aking pinakamamahal, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat, anak kong Direct Chops Manansala. I just want to feel like I'm a virgin. Di ba? When you're in white, you're pure. Di ba? Pure and chaste. Pure, yes. My God. Kaya si Pangpoy nga, naka-white din. Si Leanne din, Natapos naka-white na ang din. taon, Derek, hindi pa rin ako papakita. Ba't gano'n? Oh my God. Ewan ko sa'yo, bahala ka na. Gusto mo ba talaga magsarang show namin kaagad? My God. Siyempre, pag nakita na yung gwapong mukha mo, siyempre, magsasawa na sa amin. Ikaw na lang. Ikaw na, mawawala na kami ng trabaho dito, di ba, Miss Lay? Sige na natin, son. Diretso na tayo sa This is it, Politics. Kaya ito pag-uusapan natin yung mga top stories na nangyari Of course. past year. Of course, di ba? It's a new year. Siyempre, yung nakaraan, yung kahapon literally and figuratively, siyempre, the whole year, ay ano ba mga pinag-uusapan that past year? Siyempre, pumutok na super putok talaga ay ang Pogo. Pogo, di ba? From early, like March pa lang or May hanggang sa... Tapos Dito sumikat si Alice Guo. doon sumikat siya. I live in a farm. I live in a farm. Farm, di ba? Nag-trending yung farm na yan. Oo, at saka nagsanga-sanga yun, di ba? Nung nawala sila, natapos yun. Natapos na nawala sila, tumakas sila, papunta sila ng ano ba yun? Sa Indonesia, nahuli sila doon. Singapore, balik ng wherever, no? Nahuli sila, inuwi sila dito. Talagang big news At yun. ngayon ay nasan sila? Ha? Nasaan na sila? Si Alice Guo ay still nakakulong. I don't know, pero sa ano na siya, regular na Zelda. Kasi may mga kaso yata na nag-prosper. Tapos, pero sa Quadcom naman, yung Quadcom, sumikat ang Quadcom, yung apat na committees ng House of Representatives representing the four, di ba, yung committees na pinagsama-sama nila para makatipid sila sa oras. Sumikat yun, ang dami doon, naging si Mr. Contempt, di ba, si Paduano, si Acop, ang galing-galing niya, saka si Luistro, di ba, si Dan Fernandez na panay English, mali-mali naman ang grammar. Pero magaling. Pero masipag. Masipag, oo. Ang dami sila Abante na siya po ang in charge sa ano yata sa humanitarian purposes siya. Ang ganda, ang dami na pag-uusapan at ang pinaka superstar sa nakaraang taon. Sino ba? Amongst all the politicians in the Philippines ay walang iba kundi si VP Sara. Ikaw na VP Sara Duterte, superstar of the year. Marami sa Kita mga ng corona. Marami sa mga nilabas na mga bagay tungkol sa politika, mga bagay na narinig tungkol sa kanya, nalaman na pag-uugali niya, mga pinakita na mga kung paano siya minahal nung iba at lalo siyang minahal, yung iba naman lalo siyang hinate. So ito yung mga bagay. Can you your piece about it? Especially regarding the confidential intelligence funds Yes. ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, which she used to handle. So at saka yung mga, yung alam mo yon, yung kanyang
personal grudges against the administration, kay President Marcos and everything. Alam mo, at saka every week, that time, if you remember right, no, meron siyang press conference, talo niya mga movie producers, di ba? Every week, meron siya tagang press conference. Kahit mailaw, gagawa lang siya ng kanyang StreamYard or something, basta makapag-press con siya, happy na siya. That was the year that was, no? Yung 2024. Ikaw, OT dyan, ano bang masasabi mo sa kung anong mga pinakita na ugali ng ating Vice President? Lalo mo ba siyang minahal o lalo mo lang siyang hindi minahal? You can go comment on that. Yes. Basta, naalala niyo naman yan eh. Kung sa bagay when you look back, di ba? Makita niyo naman yung mga pinag-uusapan sa politics at saka parang show business. Na isa sa rin sa pinag-usapan na itong si Rafi, yung mga Tulfo brothers. The Tulfo brothers, di ba? At saka ito kung na... paano nag-stand out ba? Masasabi ba stand out yung mga pinagagawa nila? Maraming nga natatakot because of course, si Rafi Tulfo is of course senator, siya sitting senator. At saka number 2 yan ha. Number 1 si Binoy sa Butuan last 2022. Ngayon, this year ha, kasi tumatakbo si Erwin Tulfo, ang kanyang brother, at saka si Ben Tulfo na nangunguna si Erwin sa survey. Pero alam mo, I don't know, no? Ako napapansin ko lang. Yung mga tao, hindi na tinitignan. I hope I'm wrong, na sana mag-isip naman, we should be mga thinking voters dapat tayo. Iboto natin yung tama. Kumbaga, parang gustong-gusto nila yung mga tao na mahilig magmura, yung mga politiko mahilig magsalita ng mga salitang inutil, si Erwin Tulfo mahilig naman salitang hinayupa. Yung gustong-gusto nila, para ba yung in the tradition of the former President Duterte. Si Rafi Tulfo yan, na palaging dialogue niya, kumbaga, na mahiya tayo sa mga kababayan natin, mga pobre. Para bang, actually, parang condescending eh. Parang inisip ko, isa ako sa mga pobreng sinasabi ko, kasi yung word na pobre kasi, parang napakabigat. Pwede mo sabihin na medyo mahihirap natin kababayan, yung medyo underprivileged natin, less privileged, hindi yung pagsalita sa pobre, parang kasi Kastilalo eh, siguro, alam mo na. Sana yung 2024, no, yun yung pinaka makulay sa larangan ng politika na parang naging teleserye ang maraming bagay sa Quadcom, sa lahat ng mga hearing sa Senado at saka sa Kongreso. Yes. No, ibang klase yung binigay sa atin na panoorin ng bawat yung mga kanilang mga ini-investigate. Yes. Naging party tayo talaga, no? Ang lolo mo, si Harry Roque, di ba? To this day, tinutugis pa rin ng pamahalaan because nga, dahil sa arrest warrant na issue sa kanya ng Senate. Ng Senate at saka ng Congress. Because nga, di ba nangako siya i-submit yung mga documents na hiningi sa kanya at voluntarily agreed. Pero after that, he flew. Di mo alam kung nasa Dubai siya o sa Taiwan o sa Abu Dhabi. Alam mo, tapos dakdak pa rin siya, dakdak sa likod ng kanyang mga libro, di ba? Ay yung marami tayong natungayan sa politics. 2024 na ay talagang makulay sa larangan ng politika, no? Actually, it was disastrous. Well, makulay in the sense. Ang namatay kasi sa mga pogo-pogo na alala mo yung mga human trafficking doon, yung mga drug na mga tao doon sa loob at saka dami namatay rin doon ng mga workers nila. At that's why ako masasabi ko na yung 2024 ay ito yung panahon na kung saan ay nakilala natin ng mas candid or mas on the smaller scale yung kung sino mga dati natin akala natin ay ganito ay hindi naman pala. At ito na, bago natapos ang taon last year, it came to my knowledge, somebody reliable from the vineyard. From the vineyard, di ba? May lumapit na naman sa akin na sinabi na si Marcoleta raw, si Representative Marcoleta, si Congressman Marcoleta ay di ba tinanggalan nga ng mga committee ng House Speaker, ng House of Representatives, ng pamunuan, ng administrasyon. At saka tinanggalan siya ng mga allowances, pati sweldo yata niya, parang inipit. Kumbaga, kung hindi ka nila kakampi, ganun din daw maglaro ang mga Martin Romualdez group, ha? Kumbaga, hindi lang puro mga Duterte dapat ang binabantayan nyo. Ako, sabi ko sa inyo, wala kaming kinikilingan dito. Kumbaga, nakarating sa akin dito. Nagpapayaman ang mga Marcoses, la Martin Romualdez, lahat ng mga, di ba, pera kasi sila sa budget. Si tinanggalan nila ng budget si Marcoleta, which is not right. Kasi
eto lang, in a democratic country, kung talagang matino at disente ka, yung kahit hindi mo kaalyado, kumbaga, dapat binibigay mo sa kanya what's due him. Just because hindi kayo nagtutugma sa inyong mga pananaw at sa inyong, di ba, kanya-kanyang kampo ito eh. At tatanggalan mo silang kabuhayan. Anyway, ngayon ang narinig ko, from my grapevine, okay, na itong first quarter, di umano ng 2025, ay magpapalit ng House Speakership. Yun ang narinig ko. Klaro kong narinig yun. Hindi sipan ko yung papalit dyan na, siguraduhin mo lang. Hindi, wala siyang low background. wala. Wala siyang low background. Papalitan daw ang House Speaker. I don't know if it is true. I would like to research more, no? Kasi may nagkwento lang sa akin at nagulat ako kung sino ang sabi nila na papalit. Siyempre hindi ko sasabihin. Of course. Kasi hindi pa tayo sigurado dyan. Pero how true? Totoo ba na papalitan na ang House Speakership? Why? Wow. Why? Because sabi ng iba, siguro nahiya na rin si PBBM, ang presidente, dahil ang House Speaker ay first cousin niya. Kumbaga, ang balita kasi, siyempre siya nagde-decide ng budget para sa bansa. Siyempre, alaga na protektado ang budget ng kanyang pinsan at saka yung sarili niya as House Speaker. Tapos, at ang treasurer pala ng Congress ay ang asawa ni Martin, si Yeda. Treasurer ng pera ng House of Representatives. Kumbaga, kaya ang gagawin daw, papalitan daw si Martin Romualdez. I don't know if it's true, ha? Exciting, For ha? delikadesa. For delikadesa, if it is true, ha, bibili ba ko kay PBBM? Oh, yes. Di ba? Oo. Kasi sa isip niya, kailangan talaga dito transparent. Mabuti rin naman ganon. No offense meant sa kung sino matamaan. Pero nakakatuwa, no? Well, sa 2024 na eto yung dito tayo marami nang basa atin dahil hindi tayo pareho ng opinion sa kanila. Diba? Marami tayong mga sinasabi na mga bias daw tayo, pero ano ba talaga ang totoong kahulugan ng bias sa kanila? Mga ganyan. So sabi ko, itong sinasabi mo naman na may bagong House Speaker, nakaka-excite ito. I hope maging kung totoo man ito, kailan malinawan tayo kasi hindi tayo sure eh. Kasi ilang buwan na lang ba mag-election na, di ba si Martin Romualdez is running also for Congress, of course in Leyte. Siyempre hindi pa naman tayo sigurado. Siyempre agad hindi binoboto at hindi nakaupo tayo sigurado kung sino manalo. Kapag nanalo ka, tsaka ka may chance mag-House Speaker. Pero kapag hindi siya nanalo, natural hindi siya mag-House Speaker. Ano to? Lokohan, di ba? So yun pag-usapan natin. Hintayin natin yan. Hintayin natin. Ikaw, Oti, dyan, ano ba ang pinakamagandang pinag-usapan sa larangan ng politics sa'yo noong 2024? Pwede ka mag-comment. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe at nanonood pa lang, please, pindutin nyo na ang subscribe button dyan. Yes. At ang notification. Dumadami na tayo. We are heading to the 100,000 subscribers. Subscribe na. Tsaka i-ano yung notification bell para updated kayo lagi sa aming mga videos, mga bagong videos. Okay? Yan. See you! Hi! We're back! Of course! We're back to back. Ito may kwento lang ako. Hindi ko lang tayo mapalagpas ito. Bago natin pag-usapan yung mga top stories no, sa show business. May kapitbahay ako. Hindi ako makaget over. Kasi twice ko ito narinig. During Christmas time pa to. Alam mo, kumakanta siya ng 12 Days of Christmas. 12 Days of Christmas. On the 5th day of Christmas, my true love sent to me 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French fries. Ayos. 3 French fries ang tinabi niya. Pero seryoso siya hanggang sa tapos siya. Siyempre, mahaba yan hanggang 12. Tapos, may mga kasama naman siya doon na hindi naman tumatawa. So, para bang feeling ko, they sang along with him with the same lyrics. 3 French fries. 9, di ba, dapat sabihin na natawan sa going, yan, French fries yun. 5 gold rings, 4 calling birds, 3 French fries. Again? Hindi na makaget over. Sure ka ba na yun ang lyrics mo? Makain ka sa French fries talaga. Ito talaga mahilig talaga sa mga yung parang nag-iinit ang tenga mo sa mga rock drama. Kasi napakinggan ko kasi overhear ko, kapitbahay ko kasi sabi ko, Maling baka mali lang lyrics, ako, ganun. baka mali lang pagdinig ko. Diyos ko naman, sa 12 Days of Christmas, hindi ba pwede akong magkamali ng 12 At saka times? wala pang French fries na. Ang French fries nung ginawa yun, di ba?
Diretso na tayo sa latest biz ng showbiz. Diba? Badi-baduyan lang para mga kaibigan, ano ang mga pinag-usapan? Isa sa mga pinag-usapan na ang pag-uwi ni Chris Aquino dito sa Pilipinas. Ay, oo. That was one of the biggest news, no? Yes. Dito sa atin na after many years na doon siya sa Amerika, napapagaling, napagamot, at saka nanilikado ang buhay, ay pinayagan siya ng kanyang mga doctors, diba, na umuwi dito kasi nga kasama niya kanyang loving doctor, Oo, boyfriend. sa boyfriend. Si Mike Oo. Padlan. Oo. Sa Atty. Mike Padlan ng Makati Medical Center. Di ba? Kasabay niya umuwi. Di ba? Pinag-usapan yung katabi sila sa plane. Remember? At pagdating na rito, at sabi nga nila, si Chris ay medyo on the recovery stage. Pero there was a time, siguro mga 3 weeks ago, tinawagan ko si Kuya Boy Abunta dito to check on that news Kasi may kumalat na si Chris daw ay namatay. May kumalat na namatay at 12:58 yata ng morning. May nakalagay may ang galing gumatagal mga salbahing mga nilalang na ito na pinatay ng tao at may oras pa kung anong oras at kung bakit daw hindi binubunyag kasi nakiusap ng family na wag mo na pangunahan sila. So ako talaga tinawagan ko si Kuya Boy. Sabi ni Kuya Boy, wala akong balita jobs. Sabi niya, I'll try to find out. So, ang ginawa niya, nag-message siya kila Ate Bolsi, mga kapatid ni Chris, na Merry Christmas, Advance Merry Christmas, kumbaga, para lang maka-fish sana siya. Hindi rin siya sinagot. So, iniisip niya, ano ba talaga? Kaya naloka siya until nakita ko may vlog si Chris, parang ganyan na, okay naman pala si Chris. So, isa yon sa mga pinakamalaking balita. Yung pag-uwi ni Chris. Chris, magaling ka! Dito din Magaling ka. natunay ang paghihiwalay ng na-engaged couples na si Bea Alonso at Dominic Roque. This year lang ba yun? This year lang ba yun na naghiwalay sila? Di ba last year? Parang late last year. July? This year? This year na. Oh, Doon pa tayo sa kabit. oo. So, dito pala, mapanahon pala na yun, oo nga, itong pinag-usapan. Grabe yun. Ang dami mga di umano naging may bakla daw si Dominic kaya naghiwalay sila. Ang dami mga accusations kay Dominic at ang dami din mga bagay na sinabi tungkol kay Bea Tsaka Alonso. umabot pa nga si Bea na nagdemanda pa Oo, di ba? Di ba? Sa ilang mga nagdemanda. samahan Sama natin. oo. Oo, kaya sabi nga natin, sana maayos na lahat yan. So, yun pala yun. And after that, si Dominic naman was seen dating at saka parang Ngayong amin taon. na nila ngayon, Oo. taon to, towards the end of the year, si Sue Ramirez, nakahiwalay naman for 4-5 months sa kanyang mayor boyfriend na si na taga Negros, Oo, taga Victorias, oo. Negros Occidental, si Benitez, si Javi Benitez, Benitez. yes. So yun. So ngayon, parang ini-schedule nga nila ang kanilang, di ba? Parang Ang mga balita. planado, oo. Parang planado Oo. kung kailan sila pwede magsalita na we're seeing each other, we're dating, exclusively dating. Yes, kami na. Wala pa naman sinasabing kami na. Yun yung kwento na yun, nung nakaraan ng taon na kay Bea at Bea Dom na to, na dito tayo nagulat din tayo sa maraming pangyayari na kailan ba talaga tayo dapat manghialam bilang netizens sa mga naghihiwalay, di ba? Doon natin na-realize na parang na-overboard na ba ang pangingilam natin, mga ganon. Dahil nga talaga namang usapin na magjowa ito, at hindi naman natin alam. Pero dahil nga binulatlat nila from the day one yung kanilang relationship, nilalagay sa social media at alam ng lahat, nung naghiwalay sila, nangyalam at maraming narinig sa lahat ng mga netizens. Di ba nakakapagtampo at that time because di ba nagsalita pa si Bea before na parang may nangungunahan nyo naman kami. Di ba nung nagsalita si Kuya Boy, when Kuya Boy di ba revealed na sila ay hiwalay na ni Dominic, na ayon naman sa ating sources or nasabi ba ni Kuya Boy yun na parang may permission naman siya from whoever source he had na talagang hiwalay na para bang binalikan pa siya ng salita ni Bea na dapat kumbaga hindi man direkta siya pinangalanan na para bang pinangunahan siya kumbaga sa desisyon to announce, di ba? So kami naman siyempre we learn also our lessons, no? Na sometimes alam mo itong artistang ito minsan nilalatag nila, in-involve nila ang public at lahat tayo sa kanilang mga masasayang araw, pero pag naghiwalay na sila dapat ay sasabihin nila palagi please respect our privacy. Pero di ba we owe that to our public para ma-confirm lang, para matapos, di ba? That's the time that you request for privacy pag nasagot ang tanong. Sino ba natalo? Si Bea o si Dominic?
Actually, pareho lang naman sila eh. Pero mas talo si Dominic kasi siyempre, nakilala nga si Dominic. Yes, okay, nakilala, sumikat si Dominic. Pero wala siyang trabaho. Hindi na-translate into sales. Oo, hindi, oo. Parang, pero si Bea ay nagkaroon ng parang teleserye sa GMA7 na parang nag-hit naman. Pero si Dominic wala, di ba? Widow's War, oo. At isa pa sa pinag-usapan talaga, isa sa mga biggest news, di ba? Ang tambalang Cut Them. Yon. Di ba? Naalala ko bago natin makalimutan yes. kasi di ba, it was the biggest top grossing film So far, ever yeah. in the history of Philippine cinema. Di ba? Na hanggang ngayon, Second to Star Makers. yes. Next to Star Gusto niyo pustahan. Na hanggang ngayon, Teka hindi lang, pa na- oo. Wait lang. Di ba yung Cut Them? Mamadali, pangkoy. Yung Cut Them na talagang ay mulat sa pool mula nung matapos ang pelikula, hindi pa pinalalabas, ay nahulaan na ng mga tao na ito ay napakalaking super hit. Kaya nga hindi sinama sa Metro Manila Film Fest. Yeah. Kasi talaga alam mo mag-hit. At talagang nag-hit naman talaga. Sobrang hit. Sinuportahan, minahal, niyakap ng maraming Pilipino all over the world. Yeah. Na talagang itong Cut Them hanggang ngayon ay nag-iisip sila na ba talaga? Magjowa na ba talaga sila sa tingin mo na So magbabayad ka na sa akin na 500. O kasi January 1 na ngayon, tapos ng 2024. May pustahan tayo kasama ating audience. Baka nakalimot kayo. Ako hindi nakakalimot. Pwede ako mapatawad. Pag sinabi nyo na huwag muna kitang bayaran kasi wala pa akong masyadong cash, tatanggapin ko yon. Pero babayaran mo ko one day. Basta ang usapan natin, bago matapos ang taon, kailangan meron ng hayag na kung sila na nga o hindi, di ba? Nay, pwedeng hindi nila pag-usapan at sabihin mo na yun kasi nga, it's privacy. Tingnan mo nangyari kay Bea Dominic. Di ba? Kaya sila, they just wanted their privacy and they deserve their privacy. Di ba mga Cut Them fans? Lumulusot ka pa, ha? Siyempre! Kasi 500 ka, bigay mo may, ha? Hindi pa kasi feeling ko talaga sila pa rin. Promo lang talaga. Promo lang yun. Oo, di ba pang call? Leanne, di ba? Di ba? Ay, di pro. Sila. Nahulaan sila. Ikaw, dyan. Ano sa tingin mo? Naku! Hanggang ngayon. Kayo ba willing and able? Pero kung totoo na. Bayaran ako ng 500 pesos kasi nagsugal din naman ako. Hindi na. Nag-budget ako ng 10K. So bagay yung 10K nandyan pa. Kasi kapag natalo naman ako, babayaran ko naman ito 500. Di ba 20 winners yon? Eh kaya lang, mukhang panalo naman ako. Paano yan? Baka naman. Gcash ba to? Hindi, joke lang. Hindi, pero I was waiting na magkaroon ng leak kung saan nag-dinner ba sila during the Christmas and New Year, yung dalawang yun. Pero wala pa rin hanggang ngayon. So sabi ko parang nanahimik o parang ngayon this time talagang private talaga sana. They wanted their privacy to be Hindi ka pa talaga sumuko. Nakakainis ka. Hindi, basta. Ito naman na, isa pa sa mga pinag-usapan ang bruhahan nila Heart Evangelista at ni Pia Wurtzbach. Grabe yun, Nasa no? umpisa ng taon, talagang nagpaparinigan yung dalawa. Pero social ang away nila. Oo, ang syala, pang alto na away, di ba? Kung nag-away sila, naka-hermes. Nag-away sila, yung aso naka-hermes. Tapos si Pia naman, si Heart naman suot ng mga 10 karat diamond rings niya, ganyan. Nakakaloka, nakita pa si Senator Chis Escudero before he became Senate President, di ba? May pictorial sila ni Heart doon sa Paris, France. Na parang nga siyang PA. Siyang PA at photographer at the same time, no? Ang ganda. And support. Tapos, biglang marami mga fans si Pia Wurtzbach na talagang nagalit kay Heart Evangelista. At the same time, na marami nagalit kay Pia na parang mga agaw or something. They called different people, their different names, no? And sa ending, towards the quarter, towards the quarter na parang nagpakumbaba itong si Heart Evangelista. Mabuti naman. Yeah, and it was a beautiful, yung bruhahan na yon ay nag-end pa rin sa kasyalahan pa rin, no? Natutuong kasyalahan na parang wow, nagpakumbaba at sinabi niya, pinalakpakan kita nung mga panahong At least hindi squaw. Di ba? Hindi geologs masyado. Diba? Dapat yun ang matutunan natin. Paminsan-minsan, maganda rin pala pakinggan yung masyalang away. Pero may mga time din na okay na alam naman natin na walang pretensions, nag-geologs sa geologs, pero na-appreciate natin, na nakukoncern tayo. Pero pag social din pala, nakaka-S din, ano? Nakaka-S-S-C. Speaking of kasyalahan na no? Kasyalahan din yung Gretchen Barreto, Atong Ann, Ay, oo.
at dumating si Sunshine. Sunshine Cruz, Oo. oo. Yun ang pag-usapan din yun, no? Unang-una, hindi naman showbiz si Atong. Oo. Na ikaw ang unang binline item mo, year 2023 ng May. Oo. Noon pa lang alam ko na yun eh. Alam mo naman ang bakla, di ba? Binline item mo pa. Binlind item kasi siyempre ayoko nang pakialam kasi kaibigan ko si Papa Atong. Pero I haven't spoken with Papa Atong or Gretchen for that matter. Nauna tayo naglabas ito about Gretchen, Papa Atong. Dito rin natin binlind item yung Sunshine Cruz. Di ba? At saka Papa Atong. Pero siyempre, papiaw-piaw lang. Pero pinag-usapan sila kasi hanggang matapos ng taon, doon na nalaman na si Gretchen pala at saka si Atong ay wala na. Oo. August pa pala siya wala. At saka mukhang maganda na ang pinatutunguhan, ang direksyon ng relasyong Atong at Sunshine. Mukhang seryosohan na. Na kung talagang, kung pwede yung dalawa na pwede nang magpakasal, di kasi pakasal na, Alam, di ba? pwede yan. Oo. I don't know. Ang alam ko si Atong naman is legally separated. Oo. I don't know lang kung he Oo. can remarry. Unless kung asawa niya, ba, may divorce o na-divorce o talagang na-approve na ang annulment. Pwede siya Yan. pakasal. Isa sa pinaka talagang, eto na, naging national issue rin, ang mga screenshots ng nangyari, Oo no? nga. Una, screenshots na kunwaring screenshots itong si Small Laude, no? Na Tsaka si Precious Lara. Precious Lara. Hindi kigaman, ha? Yung, parang, wala naman. Parang it was just a something. Pero itong screenshot ng girlfriend ni, ex-girlfriend ni, we do not know kung sino pa sila pa rin, ni Anthony Jennings sa si Jam, ay nag-post ng mga screenshots ng conversation ni Anthony at ni Maris Racal. At saka yung nga doon nag-explode no, ang scandal about Maris at Grabe saka yung usapin na yun. Anthony Jennings. Kumbaga nalagay-tagad sa alanganin itong si Maris Racal. Kasi Yes. siyempre napaka-hot at horny ng kanilang conversation At sa lahat screenshot. din ay naging naapektuhan. Kahit hindi nila kilala ang dalawang ito, ay naapektuhan ng mga netizens sa panonood, sa pagbasa ng lahat ng mga isiniwalat ni Jam. Diyos ko, alam mo naman ang netizens natin, di ba? Parang napaka-biblia na sa kanilang social media. At pag may nalaman sa content, nakatarga, bubulgar talaga nila. Ang nakakaawa yung babae, si Maris, no? Kasi kahit sabihin mo natin na she was wrong, na pumasok sa relasyon ng na isa lalaki na may karelasyon, na di mo na si Jam Villanueva, ay di ba pangit para sa atin sa Pilipinas, lalo na sabihin nila na mang-aagaw ka, third party ka. Pero kumbaga, yung private conversations kasi nila Anthony, that should be private, ay nga nilatag ni Jam because of jealousy marahil or galit. Alam na natin na bawal yon. Pero sabi nga na, hell hath no fury for a woman scorned. How can you stop a man, a woman, Or anyone, for that matter, yeah. or anyone na masaktan at magsiwalat na para makaganti. Alam mo yun? Na parang naramdaman mo na niloko ka and all. Instinct yan minsan na isang tao pag nasasaktan, minsan mali man pero nakapagsalta, nakakagawa ng hindi tama para lang makaganti. Yung intensity ng kanilang pinag-uusapan ay parang nung naghiwalay itong Katniel, no? 2023, Yes. November 2023. Tapos eto naman, halos November din itong si Parehas, no? 2025 na mas naman. malaking pangalan ng Katniel. Pero actually pareho ang Pareho yung intensity ng pag-involvement ng marami mga netizens sa pinag-usapan ng paghiwalay nila. At pinag-usapan talaga. It was in the news. Ay, naku. Napakarami pa po mga kaibigan na nangyari. Eto na and recently itong nangyayari sa Metro Manila Film Festival. Ay, oo. Usapan. Ito ang ultimatum talaga. Sinaran niya. Sinaran niya talaga ang issue. Ay, palagi naman ng Metro Manila Film Fest na nagsasara eh. Oo, lagi naman sila nasasara. At saka, pero ang kabutihan lang dito ay magaganda ang mga naging pelikula. May mga ibang hindi gaano, pero karamihan sa mga pelikula involved ay magaganda. At saka hanggang ngayon hindi pa makaget over ang mga ibang Vilmanians na hindi nanalo si Vilma. Pero huwag kayo mag-alala, Santos din naman ang nanalo. Julian Santos. Kamag-anak rin naman na Ate V. Santos yun. Di joke lang. Kumbaga, yung mga marami pa. Pero alam mo naman, Pinoys have short memories. Kapag may magaganda mangyari the next days, makakalimutan nila yung bruhaha ng kamalian, mga magulong presentation ng Metro Manila Film Festival, especially sa kanang gabi ng parangal. Pero sana Wala may yan. mangyari. Sana may magbago. Ay, Sana oo. marinig na ang MMDA pwede naman maging parte ng Metro Manila Film Fest. Sa pero traffic. hindi kabuuan. Sa traffic lang, oh. Oo. O, ibigay nyo na yan, ha? Ayop na. Nakikinig ba kayo?
Naku, nagagalit kayo. Nakikinig ba kayo? Administrasyon ito, baka hindi nyo alam, mag-consult kayo sa mga katulad namin na sa industriya. Sino ba ang dapat mamahala ng Metro Manila Film Festival? Huwag na sa MMDA, Diyos ko, wala akong Pwede sila direct wala akong driver's sa Parade of license. Stars, sa float. Oo, sa Parade of Stars. Sabi nga ni Pangkoy, ito si Pangkoy, Michael Pangkoy, isa sa pinaka-ginagalang namin editors at directors ng vlog, no? Na dapat ay sila lang ay assign doon sa Parade of Stars. Sila mamahala sa traffic, sa, 'di ba? Sa physical ng mga sasakyan. Huwag na sila makialam sa mga screening at sa mga jurors din. Wala silang alam dyan. Please. Yon. Okay? Ito na yung year that was, no? Yung lahat na nangyari, ang kinang, ang ingay, ang saya. Diba? Maraming mga bashers dyan na kung ano-anong pinagsasabi sa atin ngayon nung nakaraang taon. And at the same time na ikaw, ano yung yung tumatak sa'yo na kwento ng sa kanila lahat, sa mga artista? Sa mga artista, hindi ko lang napansin kasi. Hindi, wala naman. Ako naman sa kanila, I lived a day at a time with them. Yeah. Kung ano man narinig natin. Kumbaga, nakita ko naman, lahat naman sila mukhang they work so hard. Kumbaga, wala akong mapapansing hindi maganda sa kanila, sa mga artista natin. Even the worst stories about them, the scandals that they went through. Kumbaga, I always give them, I have an open mind. Ginagrasp ko kung saan sila nanggagaling at I don't judge them. Ako naman I learn from their own experiences. Hindi mo na kailangan maranasan pa yon, pero matutunan mo rin kung saan sila nagkamali at para hindi mo na maranasan yan. Walang masama, o sabi nga natin, even in our opinions here, walang masama, walang mali at walang tamang opinion. Pareho lang yan. Ikaw, OT dyan, ano ba ang pinaka hindi makalimutang mga pangyayari sa loob at labas ng showbiz noong nakaraang 2024? Naku, i-message mo na yan, i-comment mo na yan. Yes, Yeah. okay. Tama yan. Kaya, dahil dyan, Mamu Bebo na tayo. Pangatlong taon na to, wala pa akong billboard. Alam mo na. Mamu Bebo, Lazada, Shopee, and TikTok. Mag-order na tayo. Yes, ha. Thank you, Mamu Bebu, for the trust, okay? Of course. Maraming salamat pa rin, ha? Maraming salamat pa rin. Of course, ngayon po, kasalukuyan, January 1, ay nandito kami sa Dreamwave. Dreamwave Hotel dito sa Puerto Galera. Courtesy of my dear friend, Alex Cruz, the owner. Siya rin may-ari ng Central Malls. Thank you very much for accommodating us here. Kasama ko, of course, si Direk Chaps, si Daddy Percival De Leon, at saka yung mga friends ko. Andiyan, kasama si Marisa at saka si Boy De Leon. Siyempre, ang mag-Glove Team of the Year, okay? Yun. Ayan. Diretso na tayo dahil siyempre hindi natin iaalis na dahil New Year naman. Bibigyan pa rin tayo ni Nanay ng Hula Bira! Pa rin. Ay, hulaan lang. Hulaan lang. Kasi 2025 pa rin. Parang inutusan mo pa sila para sa akin. Ay, hindi naman. Mga kaibigan, itong kwento. Tungkol ito sa isang sikat na dramatic actor na hindi ko alam na meron pa rin siya talagang kahornihan. Kahornihan. Oo, kasi ano siya malalim na tao. Malalim na aktor. Malalim na aktor. Isang artist. Artist talaga ito. Alam mo, may tambayan siya. Sila mga grupo, marami mga artista, even yung mga hindi mo akalain, na mga akala mo yung mga wholesome na mga artista. Basta lalaki alam mo yung mga to, mga macho-macho, ay nakatambay sa isang girlies bar dyan sa may Timog, sa may itaas ng isang hotel. Okay. Kasi high class yung mga girls dyan, mga first class. Oo. Yung mga models nila dyan, tsaka I don't know, I haven't been I've been there before, pero hindi ako nakapanood kung may show dyan. Basta nakita ko yung mga ladies, mga girls, ang kaganda. Artistahin. May mga kamukha ng mga artista. And it so happened na itong si aktor na tutukoy natin ay na may nakitang artista doon nakahawig ng kanyang dating leading lady. Oo, yung kanyang leading lady na controversial din. Yung controversial last year. Oo. Sino kaya? May clue na tayo, ha? Ayun.
Tapos, siyempre, dinate niya. Ito ang ganda ng girl. Kamukha talaga na actress na kalab niya before. Eh, doon kasi sa nightclub na yan, it is situated at the second or third floor na nasabing hotel. It's not a 5-star hotel. It's just one premium hotel. Okay? Diyan sa Timog. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng room. Napakuha siya sa booker. Di ba? Meron yung mga jugaling diyan sa mga manager nila. Kinuha siya ng room diyan. But charge sa kanyang bill. So, ginawa niya, pumunta siya doon sa kanyang room. So, pinatiran siya doon ng drinks, okay? Pinatawag niya si girl. Diba? Si beautiful Si kamukha. girl. Si kamukha. At ang ginawa niya, may nakita pa pala siya earlier that time. May nakita pa siya iba pang other beautiful girls. Kumbaga hindi niya pinalagpas. So, he invited 5 girls to his room. 5 girls to his room. At saka nakakaloka, ang alam ko, yung 2 or 3 pinagsabay niya eh. Yung kumbaga alam mo yun, hindi man lahat pinagsabay niya ng 5, no? Pero yung 3 pinagsabay niya, siguro na sa CR, yung isa, whatever, basta, hindi niya pinalagpas, basta, kasi ang bigayan ng mga girls doon, very quickie lang yun. Kumbaga, konting lafang-lafang. Nilalafang-lafang lang niya. Saka isang O artista napapalafang to. siya. Binigyan niya ng actually mataas na around 10K. Kasi doon na naman hindi mo lumalabas, wala namang bar fine eh. 5 yun, so 50 million. Plus their drinks, Baka naman mga siya, drinks overflowing. Siyempre may mga ladies drinks yan, mahal. 100,000 din binayaran niya doon. Ganun siya ka-aquan, ka-generous sa girls. Galing! Galing naman sa kanya, Diyos ko. Pero hindi niya, kwentuhan lang sila. Hindi, nag-sex sila. Silang 5? Naglafangan nga. Nilalafang niya, di ba, alam ba, yung 2 sa CR, nilafang niya. Kasi sa 10,000 lang? Each. Pero wala namang wala namang penny movie eh. Penny movie, wala penetration movie. Walang pene, oo. Ano lang, lafang to death. Okay, akala ko Pero ano alam lapang. ko, ewan ko lang, baka mali ako. Parang yung kamukha ng kanyang leading lady, parang may bonus eh. Parang dinagdagan niya yun. Wow. Kasi syempre, So, lamang sa lahat, di ba? Parang ang may tawag dyan eh. Parang angat sa lahat, angat sa iba. Yun. so may Chloe ka. Oo naman. Ano? Ano to, si Kwan na ito, si actor na ito, ay malalim. Cut. Ginak ko. Ito yun. Ginak ko lang. Gaga. At least taping nga naman tayo. Okay, may Chloe ka. Okay. Yun. Malalim na aktor. Naalala mo na blind item ko na siya before, di ba? Sa Katipunan, sa bar ng friend niya. Oh, yung Naalala niya si Spider-Man siya. Spider-Man, yung superhero siya. Superhero siya kasi Okay. nakatira yata ng 1.4. Ng 1.4 na siya buo. Ayun, kaya gumapang siya at saka nag-Spider-Man. Siya yun. Mukhang kilala na nga. oo. Pero ma-Elia daw talaga to ha. Pero, Huwag siya magkamali, magkasalubong kami. May banta. Ano ba banta? Ano to? Cynthia Villar. Cynthia Villar. yan ikaw, sino mahula mo? Ako, ilagay mo na ako sa komento mo kung sino yung mahula mo sa blind item. No? Basta 3-letter words. Ay, Ay, oo nga. Ay, oo nga, diba? oo. Sabi sa inyo, mabait ako New Year eh. Okay. Yun. Nay, ngayong year 2025, no, let's talk, no. Bago yan, marami tayong mga na-meet na mga OOTians, Nay, na, Ay, oo. no, mga nakipag-dinner sa atin, yung mga naging kaibigan natin. Mga successful sila sa buhay na. Oo, na mga matatalino at mga successful na tao. Successful. Like na ako, nakita ko in person si Miss Nags, no? Nakipag-dinner sa atin si Miss Tita Presi Uy. Yes, oo. Tita Presi. Tita Presi, si Miss, ano yun, Rosette Resort mga Linda. Mga Lindan na taga Vegas ba? Vegas. LA. Sorry. LA. Si Miss Rosette mga Lindan ng LA. Tapos sino pa? Alam mo, pag sinabi natin successful, hindi naman just in terms of financial status. Kumbaga, yung successful in the sense that they're good, they have good hearts, mababait na tao. Kasi syempre, baka magtampo naman iba natin mga friends na sabi nila baka wala silang palipad, wala silang pakulay, baka akala they're less important. No. Hindi, at saka pag nag-invite sa atin, pinupunta natin like si Advantage Pilates. Diba? Nag-dinner tayo with her. Na-meet natin yung anak niya. Tapos na-meet ko rin siya sa Singapore. Yes. Kasi they were the one, asking Si for Miss that. Nags, Si Miss diba? Nags, Sa nagpunta Europe. si Miss Susette Molino na na-meet ko sa airport na taga Rojas pala siya, pero galing siyang Vegas. Nakipag-lunch naman siya sa akin at marami pang iba. Maraming salamat mga OT dyan. Kayo, kung may time naman kami ni Nanay at you wanted to meet us, we will really give that to you, Yes, diba? of course.
At saka since bagong taon is 2025, sabi ko nga, is the silver anniversary of the 20th century. Diba, it's 2025. Kumbaga, mga kaibigan, siyempre lahat tayo ay, di ba, nakagisnan na natin ng, it's year of the what? It's Year of the Snake. Year of the snake. Naku, mag-ingat pa tayo. Di ba pag sinabi snake, di ba marami mga totoo ba yun? Hindi na ako, Year of the Snake, ako pinanganak. Kasi sabi ng mga pag snake, di ba, naaahas ng jowa. Di ba, sabi natin, we always have our resolution, our New Year's resolution na we carry on until the end of the year. Ako simple lang naman, I want a peaceful life. No, I'm not dying, ha. I'm a peaceful life na comfortable, na masaya, na marami ka natutulungan, at saka happy with the family, walang nagkakasakit. Kasi last year medyo na broken hearted kami because namatay kuya ko, tsaka marami ka pinagdaanan. But still, God has the most beautiful plans for all of us. Kaya yun lang naman ako, ay gusto ko lang ng masayang buhay, na-enjoy ko lahat ng mga maliit na mga whims ko, tapos magandang health para sa pamilya ko, lalo sa anak ko, sa apo ko, sa Calamarisa, and to you, and to your family, to everyone. Tsaka pasasalamat sa lahat ng mga nakatulong sa akin in one way or the other, even through financial way or prayers. Salamat. Gusto ko lang simpleng buhay na maganda, na matupad ko lang yung mga maliit kong pangarap. At saka syempre, gusto ko na stable love life. Napapagod na rin ako. Diyos ko, 64 na ako sa April. Ano ba yan? Ako na yung sa akin, parang I wanted it, sama simple, no? Tsaka parang pinapaliit ko na yung mundo ko ngayon. Smaller scale na lang. Hindi naman yung mga kaibigan ko, parang kinokonti ko na lang sila. Pili na lang dahil kasi minsan kasi nakakalimutan natin na mas okay na maging nasa pamilya tayo kaysa palagi tayo nasa mga kaibigan natin. Itong taon 2025, lalo na Year of the Snake na sabi na sa Google na brings with it the wisdom, agility, and strategic foresight associated with this ancient symbol. Parang sa akin yung agility and wisdom, di ba? Matutunan natin kung ano ang yes and no natin. At saka may imbibe na lahat, ha? May imbibe na lahat. Oo, na kung ano man yung taon na ito, let's start saying and manifesting good beautiful things, and at the same time na yung parang ima-manifest mo na maging healthy ka palagi, at dahil mina-manifest mo healthy ka, gagawin mo na ang tama, hindi masyadong ganito, dapat ganito, masyado ma-jonde. Hindi naman ganaman. Parang sa akin, yun yung mga and this 2025 na I am wishing na ang OOTD ay lalo pang dumami ang mga viewers natin. Dahil iba talaga yung binibigay mo sa amin mga OOTDs, mga bagay na naririnig namin sa'yo, yung minsan mabait ka, minsan mataray ka, minsan nagtataray ka, minsan galit ka, lahat-lahat na emosyon na nakikita namin dahil totoong tao ka, at yun ang natututunan ko sa iyo na ang maging totoo. Yes, maging it's nice to be real. At saka, pero syempre we're also conscious na syempre nag-iingat din tayo na huwag sana tayo maka-offend, pero we have our own purposes. Kaya yun lang, sana maging masaya lang tayo, tsaka sana wala maghirap, at saka wala masyadong sakuna na dumarating sa ating bansa, di ba? At itong year 2025 na at the same time, we are praying na maging tama ang lahat ng iboboto ng lahat ng mga... Yes, please. Oo. At saka, you have to start your year right. Stepping with the right foot. Okay? Please, at saka yung mga iboboto natin, please spread the word. Please tell your friends, your family members to vote wisely, kasi nakakaawa na yung mga kabataan, kasi one day we will all live. Tayo mauuna. Kawawa naman yung mga anak natin, mga apo natin, na Diyos ko, mamamala sa kanila, mga torpe, mga syungik. Di ba? Huwag naman. Yun. Please. Thank you. Sa lahat ng mga team OFW natin, team abroad, team pakulay, ikaw na palaging nanonood na nagmamahal sa amin, maraming salamat. At mahal namin kayo. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon. With my nanay. I'm looking forward to more beautiful years with you. Yes. Dito sa OOTD, ang aking pinakamamahal na naging tinatawag ko ng Politics and Showbiz Officialdom ng OOTD, ang aking nanay,
si Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat, mahal kong anak Direk Chaps Mansalas. Sana po ay lalo pang umunlad ang iyong Hiraya Theater Yun, Productions. amen, amen. Of course, Oo. marami pa kayong mga palabas dahil marami ka natutulungan. Kay Michael Pangcoy, of course, ang mahal namin, napakagwapong direktor. Ito na. Oo, joke Ito na. lang. Naku, joke lang. Okay yun, ha? Pangcoy, thank you so much, anak. And kay Leanne Miklat, na, oh, Diyos ko, the whole year din kaming, marami rin pinagdaanan itong programa ito. Pero siyempre, with all your help, at sa inyong support, moral and otherwise, maraming salamat. We made it through the rain. Chang at saka kay Chang at saka maraming salamat sa girlfriend mo, of course, dahil kayo ang kasama natin sa pagbuo nitong OOTD at kayo na palaging nagmamahal sa amin. Kareng Kapampangan, patuloy ang lulugod kaya kami. Marakala, salamat. God bless us all. Love you. Bye. Mwah. Bye. Silang maghatid sa atin ng balita